Story time! Ang pagiging OFW ba ay matuturing na short-term financial solution or is it a long-term financial solution? Hi, my name is Apple. I'm from Gateway to Canada. We are part of the Canadian Immigration Consultancy Group. We've been helping Filipinos immigrate to Canada since 1989. Now, let's talk about OFWs. Bakit maraming mga Pilipino ang nagtatrabaho bilang overseas contract worker? Obvious naman yung sagot dito. Dahil sa kakulangan ng opportunity sa Pilipinas, dahil hindi sapat yung income sa Pilipinas para matugunan yung needs ng kanilang mga pamilya, napipilitan ng isang Pinoy na mangibang bansa bilang isang overseas contract workers, no? Kadalasan, meron siyang 1 year or 2 year contract, and during that period, malayo siya sa kanyang pamilya. May mga instances na tumatagal ng 10, 15, 20 years na nagtatrabaho abroad as an overseas contract worker. And during that period, definitely nakakapagpadala siya ng remittances, natutugunan yung needs ng kanyang family, and sometimes yung needs ng kanyang extended family, no? But it comes with a great social cost, no? Dahil malayo ka sa pamilya mo, maraming mga family occasions yung wala ka, hindi mo nasusubaybayan yung pagpapalaki ng iyong mga anak, and minsan nagiging cause pa siya ng marital problems dahil nga doon sa physical separation. And malungkot pa dito, at the end of their 20-year employment stint, uuwi sila ng Pilipinas, wala naman silang retirement plan. Almost always, no? Almost always ang meron lang sila na maiuwi is yung separation pay na matatanggap nila sa mga employers, in which a year or two after, mauubos din kaagad. And chances are, kapag ubos na yung kanilang naipon at wala na silang income na pumapasok, ang kadalasang nangyayari, nagiging dependent sila sa income ng kanilang mga anak. Ang problema dito, kung yung anak nila ay meron na ring sariling pamilya. Ang ibig sabihin nito, yung kanilang retired OFW parents ay magiging quote-unquote financial burden doon sa anak. At dahil hindi naman enough yung income ng anak para i-cover yung needs ng kanyang immediate family at yung needs ng kanyang extended family, yung parents and mga kapatid for example, mapipilitan na rin siyang mangibang bansa para mas malaki yung kita. At dito nagsisimula yung never-ending vicious cycle sa buhay ng mga OFW. Dahil yung anak na ito, ganun din yung magiging kwento. Magtatrabaho siya abroad, 1 year, 2 years, mahihiwalay sa pamilya, makakapagpadala ng remittances, and then after 10, 15, 20 years, magre-retire, wala rin siyang retirement plan. Then pag uwi, meron siyang separation pay, mauubos din kaagad in a year or two, and then again cycle, magiging dependent din siya sa kanyang anak. Hindi lahat ng mga OFWs ay ganito yung nagiging situation, but I would say based doon sa mga nakakausap naming applicants sa loob ng over 30 years namin na pagpaprocess ng immigrant visa, at marami dito ay mga overseas contract workers, kadalasan ganito yung kwento. Pero yung kawalan ng retirement plan, hindi naman ito exclusive sa mga OFWs. Ang totoo, maraming mga magulang ang nag-retire nang wala naman talagang retirement plan. Admit it or not, tayong mga anak ang nagiging retirement plan ng ating mga magulang. Don't get me wrong here. Bagamat hindi obligasyon ng anak na tumulong sa kanilang mga magulang during their retirement years, hindi masama ang tumulong sa magulang, lalo pa nga at kung walang-wala na ang kanilang mga magulang during their retirement years. Walang question dito. The real question here is, gusto nyo po ba na kapag nag-retire kayo, ay nakadepende lang din kayo sa income ng inyong mga anak? Sa palagay ko po, walang taong nasa matinong pag-iisip ang gugustuhin ang ganitong situation. It's just that the system that we have right now perpetuates this never-ending vicious cycle. But you have the power to stop that. Walang masama sa pagiging OFW, pero tingnan nyo ito bilang short-term financial solution lang. If you are looking for a long-term financial solution,
immigrate to Canada. We can help you. Visit www.gatewaytocanada.com. Thank you.